Magandang buhay mga katiats, mga kababayan. Meron tayong video dito na magpapaliwanag kung bakit nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold na galing sa ating gold reserve. At pang-ilan na ba tayo ngayon sa posisyon sa buong mundo na mayroong maraming gold reserve? Okay, so ito ang ating nakuhang data sa internet ng taong 2022 ay tayo ay merong marami pa rin tayong gold bars noong 2022. So ito yung top 30 countries na merong maraming gold bars. Brazil, nauna dyan, pang 29, Iraq, and then ayan, nakita nyo, napakaswerte naman ng Pilipinas. Tayo'y ahead, nangunguna pa rin tayo sa Brazil at Iraq at meron tayong 160 tons of gold bars na tumitimbang ng 12.5 kilo bawat gold bar. So ayan, 160 tons ang ating ginto. And then nagbenta tayo ng 25 tons kamakailan lang, mga 2 buwan na yata yung lumipas o 3, ay akala ng iba ay nagbenta na tayo dahil wala na tayong pera. Pero hindi yan totoo. Ang totoo ay talagang ganyan ang BSP. Marami ng beses na nagbenta ang BSP, pero kapag nagbenta sila ay kailangan mataas ang value ng gold para mayroong profit. Hindi nagbenta tayo para mawala yung ating gold reserve. Sa katotohanan yan, ito'y taong 2022 ito na record. And then mamaya papakita ko ang taong 2024, itong kasalukuyan, ay nag-increase na ang ating gold reserve. Tandaan nyo yan, 160 tons yan. Noong 2022, 160 tons meron tayo niyan. At tayo ay pang 28. At ang Venezuela, ayan tingnan nyo, ay nauna sa atin ng 1 tonelada. Ayan, 161. Mamaya papakita natin na nalampasan natin ang Venezuela at tayo na ang mas maraming gold bars kaysa Venezuela. Kaya kung ninakaw yung 25 tons ay sana maliit na ang ating deposito ng gold reserve. Pero hindi ganon kasi trading yan kalakalan yan. Kailangan pag kumuha ka, ibalik mo yung kapital, di ba? Pwedeng gamitin ang interest, pwede rin idagdag. Kaya ito ang nangyari. Tumaas ngayon ang ating gold reserve. Ito, tandaan, 160 tons noong 2022. Okay, at 2024 ay tumaas siya ng 4 tons. Napakaganda na strategy ng BSP. Hindi si BBM ang nagbinta noon. Ito namang mga DDS ay pinagbintangan palagi si PBBM. Although si PBBM ang pumirma, pero yan ay strategy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang nag-set up ng Bangko Sentral ay ang ama ni BBM, at ang nag-iwan diyan ng deposito na ginto ay ang ama rin. Kung magnanakaw pa yun, di ba, dapat tinangay na lahat ng ginto. Kasi siya yung nag-set up siya nga yung nagpagawa ng Bangko Sentral Building para gawing smelting. Ang buong basement niya na second floor basement ay lahat yan ay kwarto yan, malaking vault. Kwarto yan na lagayan ng ating gold reserve. Napakarami. Marami tayong gold reserve noon sa kapanahonan ni Marcos. At ng sumunod na mga administrasyon ay medyo nabawas-bawasan dahil ginamit nila. At hindi siguro ginamit yung magandang strategy kaya kumunti. Okay, so 160 tons tayo, 2022. Singapore talagang mayaman yan, no? 2 to 5 tons meron sila. Okay, so ito na yung strategy ng BSP kung bakit nagbenta sila ng 25 tons. So ito, pakinggan natin. Well, ito yung isa sa mga nag-viral na mga issue tungkol sa pagbenta ng BSP
ng 24.9 tons of gold bars natin na merong 12.5 kilogram bawat isang gold bar. Ito yung nangyari sa first half, ito yung H1, first half of the year 2024. Matagal na yun, first half, mga Marso siguro. Pero ito ay part of strategy, says sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, ginagamit kaagad dito ng mga DDS na issue na itatapon nila, ipupukol nila kay PBBM para madudumihan na naman ang mukha ni PBBM. Sinabi na naman na nagbenta, ninakaw, nilagay sa bulsa. Hindi yan ganyan kasi ito'y strategy ng BSP. Matagal na nag-gold trade ang BSP. At yan ay nakuha nila ang technique na yan kay Apulacay sa pag-gold trading. Kaya dumami ang ginto ni Apulacay dahil sa gold trading na yan. Okay, so saan nga ba, balik tayo sa istorya, saan nga ba nakuha ni Apulacay ang mga ginto na yan? Well, una, dahil sa sundalo si Apulacay noong World War II, binata pa siya noon, lieutenant yata ang ranggo niya. Marami siyang nakilalang mga sundalo na nakakita na nagbaon ng mga Hapon. Kasama si Marcos, si FM sa Death March sa Bataan. Pero dahil may sapalos, ay tumakbo daw, gumugulong-gulong, snake rule kung anong ginagawa para makatakas sa Death March na yun. At nagtago siya sa ilalim ng bangka. Kaya hindi siya nakita. Ngayon, doon na nakumpisa ang kanyang treasure hunt. Kaya nakakuha siya ng, meron kaagad siyang pangunahing puhunan. Yun yung nahukay niya na giveaway ng Yamashita Treasures. At ginugold trade na, tinunaw na. At bago siya naging presidente ay meron na daw yan 7,000 metric tons of gold bars. Sabi mismo ni Imelda Marcos. Meron ng 7,000 kaagad nung mag-asawa na sila. Pero yun ay dahil sa gold trading at pag-treasure hunt ni Marcos. Ito yung, ang totoo niyan, yung Bangko Sentral na yan, si Marcos ang nag-set up niyan, si Marcos ang nagpagawa niyan, si Marcos ang nagdisenyo ng basement niyan. Ang buong basement niyan ay isang higanting treasure vault. Ang basement niyan ay napakalaking bakal na yung buksan mo ba na napakalaking kombinasyon na treasure vault na bolt. Yan ay second floor basement, pangalawang basement ng Central Bank of the Philippines at napaka secured na lugar, maraming bantayan at ang mga pintuan niyan ay mga bakal na mayroong mga kombinasyon at hindi basta-basta mabuksan yan. At ang nag-set up ng mga gold dyan, kahit ba naman magkuha dyan si BBBM, ang nag-set up niya ay ang kanyang ama. Ang naglagay dyan ng gold reserve natin ay ang kanyang ama. At kung magnanakaw pa yun na totoo, dapat dinala na rin yan, gold reserve na yan. Dapat tinago na yan ni FM noon pa. Katulad sa ginawa ni Antonio Luna, di ba? Ang ating historical gold noong kapanahonan nila Juan Luna, ni Antonio Luna, ni Emilio Aguinaldo, yung First Republic of the Philippines, meron tayong reserve gold. At dahil nagkagyera nga, ang kalaban natin noon, Amerikano, ay itinago daw ni ni Antonio Luna itong ating mga ginto. Hindi nga lang naisulat kung ilang tonelada yon, basta marami. Kasi anong sinakyan doon, mga kabayo na mayroong chariot sa likod, di ba? Yung tartanilya ang tawag diyan. Punong-puno yun ng mga gold bars. Hinakot daw ni Antonio Luna. Alam yun ni Emilio Aguinaldo, kaya nga na-assassinate si Antonio Luna dahil sa ginawa niya na itinago yung ginto. Ngayon, saan ba napunta yung mga ginto? Ang nagbantay daw noon ay ang kasintahan ni Antonio Luna ay isang kuhangko. Yan. Yung kuhangko na yun ang
nakaalam kung saan ibinaon ni Antonio Luna. At nang mamatay si Antonio Luna, napunta sa mga kuwangko ang napakaraming ginto ng Pilipinas. Kaya yumaman yung mga kuwangko diyan sa Tarlac at nakabili sila ng napakaraming malawak na lupain. At yung mga kuwangko na yan, yun ang kan ni Cory Aquino. So ayan, nakita nyo na, mayroong relation, no? Sino ba talagang totoong magnanakaw? Yung nagnakaw ng unang ginto natin ng Pilipinas, ng Republika, ay kadugo ni Cory, kaya nga dilawan eh. Kaya dilawan sila kasi ginto. Okay, so skip muna tayo diyan. Dito muna tayo. Ilang numbers bang serial numbers ng gold bars natin sa Pilipinas? So 5. Ayan, meron tayong logo. Ang second floor basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yan ay smelting. Diyan pinapatunaw ni FM ang lahat ng mga ginto na nakuha sa giyera. At ginawa itong Philippine Gold. Hindi niya tinago yan. Kaya nga nagkaroon tayo ng gold reserve noon na napakarami. Sa mythology ay mayroong 400,000. Sa mythology yun, sa legend, 400,000 tons daw. Pero ang katotohanan niyan ay 4,000 tons na meron tayo sa ating basement. Yun ang sabi ng iba. Pero ang diniklara ay meron lang tayong nung pag-upo ni Presidente, nasa 200 tons lang tayo sa panahon ni FM ni Apo Lakay. Yun yung diniklara sa World Reserve. 200 tons meron lang tayo. Hindi tayo kulilat noon sa panahon ni Marcos. Siguro nasa pang-10 tayo na merong napakaraming gold reserve sa buong mundo. Ngayon ay nasa pang-25 na lang tayo ngayon. So yan, itong hawak nitong narito sa picture, yan ay 12.5 kilogram. Ayan, no? Bangko Sentral ng Pilipinas an employee hold a 12.5 kilogram gold bar made at BSP Gold Refinery. Ayan, totoo yan, di ba? Sa BSP mismo ang gold refinery, ang smelting. At ang nag-set up niyan ay at saka yung medyo mababa na kilatis kasi mura nga. Ngayon, gagawin ko, ipapatunaw ko yan, and din dagdagan ko ng ginto na pure na galing pa sa mina para magiging 18 carats ito. At kapag magiging 18 carats na, ay mataas-taas na ang value niya. So, maganda sa rematado kasi halos 50% lang yan eh sa original price. So, kung bibili ka ng bago, 1 million. Kung rematado na yan, 500,000 na lang. Example yan. At kapag napakintab mo yan muli, ay maibenta mo rin yan doble sa pagbili mo. Kaya ang ginto ay maganda. Ang lupa ay maganda yan, pero ang lupa, hindi mo madala ang lupa kung lilipat ka ng mga lugar, di ba? Maiiwan mo yung lupa mo na ilang daang hektarya. Ang ginto ay pwede mong gawing maliliit na gold bars at pwedeng daladala mo lang yan. Kahit saan sa mga pawn shop ay pwede mong yan eh. Madaling ibenta ang ginto kaysa lupa. Kaya ginto ang ating gawing mga negosyo, mga katigats. Umpisa lang kayo sa 5 gramo, ganyan, di ba, na mga binili niyo sa pawn shop na rematado, hanggang makabili kayo ng 10 grams, 15 grams, and then benta nyo kapag mataas na ang value, and then bili na naman, ipatunaw nyo, or kung magandang alahas, wag nyo nang ipatunaw. Yung mga pangit lang, yung mga deform, yun ang ipatunaw nyo, ipagawa mo na maliit na gold bar. Ayan, so ngayon, balik na tayo sa video natin. Papakita natin na ang binenta ng mga gold bars na ito na 25 tons ay naidagdag ito ang kita. At ang ating gold reserve ngayon ay tumaas. Mula noong 2022, yung pinakita natin kanina sa video, ay meron tayong 160 yata yung tons. Ngayon, binenta ang 25.
So, dapat 160 minus 25 ay nasa 120 plus. Ngayon, bakit ang ating gold reserve in 2024 sa ngayon na panahon na, hindi yung first half, ay tumaas tayo, nasa 165 yata. So, nadagdagan tayo ng 5 tons of solid gold bars ang ating gold reserve. So, ito ang video ating panoorin. Okay, so ito yung video. Mag-umpisa tayo sa napakaliit na mga gold reserve. Kenya, mga tamad ito eh. Ayan o, 20 kg. Burundi, 30. Fiji, 30 kg. Uruguay, Chile, 250. Estonia, Malta, Malawi, Sri Lanka. Kaya nga hindi nakapag-utang ang mga bansa na yan ng malaki. Kasi wala silang malaking collateral na gold reserve. Hindi kagaya sa atin na pang ano tayo 28 yata tayo o 29 ngayon. Kaya pinapautang tayo kasi marami. Hindi natin pinag-usapan yung Marcos Gold na nakatago Itong nandito lang. Itong pinalabas lang na yan lang yung ating gold reserve. Pero actually, talagang may nakatago pa na mga ginto ang mga Marcos at inuumpisahan ng ginagamit na yan hindi lang natin naramdaman kasi sikreto. Ginagamit na yan ni PBBM pambayad sa, kung alam nyo ay noong 2023 nakapagbayad si PBBM ng 96% sa lahat ng ating utang ng taon na yun. Ngayong taon na naman na ito na 2024 ay 80% na ang binayaran niya. Hindi natin alam kasi hindi binabalita. Kasi ganyan lang, tahimik lang si PBBM para hindi siya pagdudahan na meron talagang Marcos Gold. Grabe, malaki ang gasto natin ngayon dahil sa pagbili ng mga armas, panggera kontra China. Pero bakit nakapagbayad tayo? Ang sagot diyan dahil sa Marcos Gold na nakatago. In blind trust. Patuloy tayo. Ito, Sri Lanka, mga tamad na mga ano to. Hindi man lang umabot ng ang liit-liit ng mga ng mga deposito. Ito, 1 tonelada na to. Medyo malaki-laki na to. Mabuti pa yung Iceland. Ice nga Walang lupa pero merong gold. Hong Kong, 2 tons. Slovenia, 3 tons. Albania. Ayan, Bahrain. Kahit ang Bahrain, mayaman ang Bahrain pero wala kasing mina ng ginto sa kanila. Bumibili lang sila kaya wala silang ganito karami sa atin. Kasi meron tayong mga mina minahan ng ginto. Kaya nakapag-ipon tayo ng marami. At hindi lang yan, di ba? Dahil nakahukay tayo ng Yamashita Treasures. Yan yung isa sa mga rason kung bakit marami tayo. Colombia, 4 tons. Lithuania, Mongolia, Latvia, Tunisia, Guatemala, 6 tons. Wala sa kalahati sa atin. Macedonia, Myanmar. Ayan, Myanmar, mahirap din na bansa yan. Nepal, Paraguay, Tajikistan, Iceland. Kahit Iceland, maraming snow pero 12 tons sila Masinop, Mauritius, Cyprus, Bangladesh, India, maraming ginto yan Kyrgyzstan, Nigeria, yan sa Africa, maraming ginto diyan. Afghanistan, Morocco, ito pataas ng pataas na Pataas ng pataas. So, ibig sabihin, nasa itaas tayo sa mga bansang ito. Peru, Jordan, Serbia. Ayan, Serbia, malapit lang yan sa Russia. Kahit nga Malaysia, 38 tons lang Bolivia, Finland, yan, mayaman na bansa yan. Pero wala silang mina na katulad sa atin na dami talagang ginto ang Pilipinas. Belarus,
Kung usap tayo ng mga minahan, kung yung nagmimina diyan dito sa amin, sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, yung mga mina diyan sa Mount Diwata, sa tinatawag na 90, ang daming Japanese, Korean at Chinese firm diyan na nagmimina. Kung gobyerno natin ang nagmimina diyan, bakit hindi nagmimina ang ating gobyerno? Kasi 2% lang ang binibigay na na share ng mga minahan sa Pilipinas. Kasi sinasabi nila ang minimina nila ay mga chromite lang at silver at nickel. Pero yung ginto, hindi nila sinasabi na may ginto. Kasi yun talaga ang pinaka-profit nila. Kaya nagugulangan tayo Nagugulangan tayo ng taga-ibang bansa. Bakit si PBBM hindi nakapag-isip na tayo na lang ang magmina sa ating lupain? Para yung mga ginto dito lang yun. Di ba? Magandang ideya yan. Patuloy tayo, lapit na tayo sa 100 tons. Kahit United Arab Emirates, mababa sa atin Kuwait, ayan. Kahit pala Australia, maganda lang ang ekonomiya ng Australia, kaya hindi sila nangungutang. Di ba? Pero meron lang silang nasa 80 tons. Hungary, Qatar, South Korea, mayaman pa tayo sa South Korea kung pag-usapan gold reserve. Romania, Greece, Mexico, ito malapit na tayo. Kaya nga pinapautang tayo kahit trilyones Kasi ang ating pundo ay malaki-laki pa. Hindi natin pinag-usapan yung yung mythology ng nakatagong Marcos Gold, Talianos Gold, Vatican Gold, Jose Rizal Gold, Gold for Humanity, hindi kasama yun. Ito yung totoo. So ito na, South Africa, malapit na tayo, Egypt, Sweden, Brazil, ito na. Tingnan nyo to. Iraq, mababa pa sa atin. Ito na, Libya, mababa sa atin yan. Ito na yung Venezuela. Ayan, Venezuela yan, Ayan, ilang tons ba yan, di ba? Kanina, nung unang video natin, Pilipinas ang sumunod sa Venezuela. Ngayon, ito na yung sinabi ko na Pilipinas na ang nauuna sa Venezuela ngayon. Meron tayong 160 plus tons. Tingnan natin, 164. Ayan, di ba tumaas? Kanina, sa ating unang video, meron lang tayo 160 tons. And then, binawasan yun ng 25 tons, di ba? So, nangyari, meron na lang mga 120 something tons. Ngayon, bakit naging 164? Di ba, tumaas siya ng 4.7 tons. Kaya tama ang hinala ko na maganda ang trading. Sabi ng BSP, strategy talaga nila magbenta ng gold kapag mahal ang gold. Kaya totoo ito, nalilinawan na, mga DDS dyan. Baka hindi nyo ito titingnan kasi ayaw nyo na uunlad ang bansa natin Hinahatak nyo pababa para kayong mga alimango. Yung crab mentality ba na hinahatak mo yung kung sino ang sa ibabaw. Kaya wag ganyan. Maniwala tayo kung ano ang totoo. So ito, totoo. 2022, 160 tons lang tayo. 2024, after 2 years, nagiging 164 na dagdagan ng 2 tons mahigit. So anong ibig sabihin yan? Good governance, di ba? Magandang estratehiya. BSP plus PBBM. Magandang tandem, di ba? At sabi ko naman kanina, si Apula kay FM Marcos ang nag-set up niyan Kaya dapat lang ay PBBM din ang mag-control niyan. Dapat pag-alis ni PBBM sa pag-expire ng kanyang termino, dapat magiging 200 na yan. 200 tons. At ang mga ginto na yan ay sa trading yan Trading, bumibili tayo kung mura ang ginto, and then nagbibinta tayo kung mahal ang ginto. Yun ang strategy ng BSP. Kaya wag kayong maniniwala na nag-withdraw si PBBM, ginastos ni Tamba, binibigay sa Kongreso, sa Senado. Hindi yan totoo dahil meron talagang budget ang Congress at Senate. Meron silang mga pork barrel.
May budget talaga sila, kaya nangungutang tayo sa International Bank kasi ibibigay natin ang mga budget nila kasi yan ay proyekto ng bansa. Example, mga tulay, kalsada na konkreto, yan ang mga proyekto ng mga congressman, mga senador. Kaya yung pork barrel nila dapat gagamitin nila sa maganda at i-liquidate nila na totoo. Hindi yung katulad kay BP Sara na wala, 11 days lang. Ilang bilyon ba yun? Kaya nagagalit talaga ang taong bayan. Hindi ma-explain eh. Kahit isang kotse walang nabili. Grabe. So ito, totoo na to. 164.77 tons ang ating gold reserve ngayon as in 2024. At sana madagdagan pa ito sa susunod na mga taon. Okay, tingnan naman natin ang nasa unahan natin kung anong mga bansa ito. Merong top 15 na bansa dito na merong 200 mahigit tonelada, 200 plus tons of solid gold bars na reserve nila. Okay, UK 300, Saudi Arabia, Poland, ito mayayaman na bansa na talaga ito. Portugal, Uzbekistan, Taiwan, mayaman talaga yung Taiwan, Turkey lalo na, the Netherlands, India, mayaman yan, Japan, Switzerland, hindi patatalo ang Switzerland, lalo na ito, China at Russia magkadikit lang, pero mas mayaman sa kanila ang France at Italy. At Germany pumapangalawa sa United States of America. Ayan, kung napansin nyo ay number 1 pa rin si Uncle Sam at napakalayo ng agwat ng kanilang gold reserve. Imagine merong 8,133 metric tons ang Amerika. Kahit pagsamahin pa ang China at Russia ay hindi pa papantay. Kaya ibig sabihin yan, kalahati lang sa puwersa sa kayamanan at power ng Amerika ang China at Russia. Kaya number 1 pa rin ang Amerika ngayon. Hindi lang sa teknolohiya kundi sa yaman, sa gold reserve. Kasi diyan naka-back up ang gold reserve eh. Naka-back up yan sa printed money. Kung ano yung naiprinta, ayun yung laman ng bank reserve. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mga katiyats, mga kababayan. Paalam at hanggang sa muli.